Lord, andito na naman ako. Pero bakit parang nakasanayan ko na lang to? Minsan parang rutina lang ang magsimba. Kapag nagsisimba tayo, sino ba talaga ang kumikilos sa bawat bahagi ng misa? Ang pari lang ba? O tayong mga sumusunod sa Katrina? Ang bawat misa ay hindi lang isang obligasyon. Ito ay isang banal na tagpo, isang napakagandang ugnayan ng banal na Trinidad para sa iyo. Nagsisimula tayo sa Diyos Ama. Siya ang pinagmulan ng iyong buhay at ang hantungan ng iyong kaligtasan. Kaya pala, sa tuwing papasok ako rito, pakiramdam ko ligtas ako. Pakiramdam ko may naghihintay sa akin. Tama ka, dahil sa bawat dasal, awit ng papuri at bawat hiling mo ng kapatawaran, direktang nakikinig ang Ama. Binubuksan niya ang kanyang mga bisig para tanggapin ka bilang kanyang mahal na anak. Ang salita mo ngayon, parang sinasadya para sa pinagdadaanan ko. Dahil sa sandaling iyan, si Jesucristo ang anak, ang mismong nangungusap sa puso mo. At hindi lang siya nagsasalita. Dahil dito sa altar, si Jesus, ang ating dakilang saserdote. Ang sakripisyo niya sa Kalbaryo 2,000 taon na ang nakakaraan ay ginawa niyang buhay at kasalukuyan para sa iyo ngayon. Iniaalay niya ang kanyang sarili sa Ama para burahin ang mga pagkakamali mo. Salamat, Lord. Sa kabila ng mga pagkukulang ko, ipinagkakatiwala mo pa rin ang sarili mo sa akin. Ngunit paano naging katawan at dugo ni Kristo ang simpleng tinapay at alak? At paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa Kanya? Diyan kumikilos ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang buhay na apoy na nagbabago sa tinapay at alak, at siya rin ang nagbubuklod sa inyo bilang isang simbahan. Siya ang nagbibigay sa iyo ng biyaya para makibahagi ng may buhay na pananampalataya. Hindi lang pala ako basta nagsisimba ngayon. Kinalinga ako ng Ama, iniligtas ako ng anak, at binago ako ng Espiritu Santo. Sa susunod na hahakbang ka sa loob ng simbahan, alalahanin mo, ang misa ay hindi lang isang aktibidad. Ito ang buhay na kilos na nag-iisang Diyos sa 3 persona para sa iyo.